Ekspedisyon ni Magellan, itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag noong panahon ng paggalugad at pagtuklas o Age of Exploration and Discovery. Ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan noong 1519 hanggang 1522. Si Magellan ay isang Portugis na naglilingkod sa hari na Spain sa pamamagitan ng pamumuno sa maambisyong ekspedisyon. Ito ang paghahanap ng bagong ruta patungo Moluccas Islands na kilala rin bilang Spice Islands. Ang Moluccas Islands ay isang pangkat ng mga pulo sa Indonesia. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Noong panahong iyon, tanyag ang Moluccas sa mga Europeo dahil matatagpuan sa mga pulong ito ang iba't ibang uri ng mga halamang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain. Ilan sa mga ito ay ang cinnamon, luya, sili at nutmeg. Lubhang mataas ang pangangailangan ng mga produktong ito sa Europe, kung kaya't maraming kanluranin ang naghangad na makontrol ang Moluccas. Tulad ni Columbus, naniniwala si Magellan na bilog ang mundo at makararating siya sa silangang bahagi ng daigdig sa pagdaan ng kanlurang bahagi nito. Noong 1518, inihain ni Magellan ang kanyang balak na ekspedisyon kay Haring Carlos I ng Spain. Tinanggap ng hari ang alok ni Magellan na ipagkakaloob sa Spain ang mga lupaing matutuklasan ng kanyang ekspedisyon. Nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan noong Setyembre 20, 1519. Binagyan siya ng 5 barko na may mga pangalan Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago at Victoria. Kasama niya ang tinatayang mahigit sa 200 tauhan kabilang si Antonio Pigafetta, na isang manlalakbay at scholar na nagtala ng mahalagang detalye sa naging paglalayag. Kabilang sa mga isinakay sa mga barko bago ang paglalayag ay mga supply na pagkain, mga kagamitang pandigma, at mga bagay na maaaring ipagpalit para sa pakikipagkalakalan. Tinawid ng ekspedisyon ni Magellan ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America. Noong Oktubre 21, 1520, natuklasan niya ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Tinawag itong Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawid ng isang ekspedisyon mula sa Europe ang pinakamalaking karagatan sa daigdig, ang Pacific Ocean. Tumagal ang tuloy-tuloy na paglalayag sa karagatan sa loob ng 3 buwan at 20 araw nang walang sariwang pagkain. Maraming tauhan ni Magellan ang nagkasakit at ang ilan ay nasawi. Noong Marso 6, 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Magellan sa pulo ng Guam. Sa pagkakataong ito, muling nakakain ng sariwang pagkain at inumin ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ang mga Espanyol sa pulo dahil sa hindi mabuting pagtingin ng mga katutubo sa kanila. Idagdag pa rin ang ginawang pagnanakaw ng mga ito sa isa sa kanilang bangka. Dahil dito, tinawag ito ni Magellan bilang Islas Ladrones o pulo ng mga magnanakaw. Nagpatuloy ang paglalayag ng ekspedisyon ni Magellan pakanluran ng Pacific Ocean hanggang sa matanaw nila ang isa sa mga pulo ng Pilipinas. Ang unang pagkikita ng mga Pilipino at Espanyol. Nakarating sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Magellan noong Marso 16, 1521. Pinangalanan niya itong Archipelago de San Lazaro dahil kapistahan ng naturang santo ang araw na iyon. Sa Homonhon. Dumao ang mga Espanyol sa pulo ng Homonhon at naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila. Pinatunayan ito sa pagdala ng mga katutubo ng pagkain sa mga dayuhan.
Bilang gantimpala, ibinigay ni Magellan ang ilan sa kanilang produkto tulad ng salamin, maliliit na watingaw at tela. Sa Limasawa, pagkaraan ng isang linggo, nilisan ni Magellan ang humonhon at nagtungo sa pulo ng Limasawa. Nagkita si Magellan at si Raha Kulambu, ang pinuno ng Limasawa. Naging mabuti rin ang pagtanggap ni Kulambu sa mga Espanyol. Sa katunayan, nagbigay siya ng handog na isang basket ng luya at gold bar. Ngunit tinanggihan ito ni Magellan. Nakipagsanduguan si Magellan kay Kulambu bilang tanda ng pagkakaibigan ng dalawang pinuno. Noong Marso 31, pinaniniwalaang ginanap ang kauna-unahang misa sa Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama. Sa Cebu, hindi nagtagal ang mga Espanyol sa Limasawa dahil sa kawalan ng sariwang pagkain. Sa mungkahi ni Kulambu, nagpasya ang mga dayuhan na lisanin ang pulo at magtungo sa Sugbo, ngayon ay Cebu. Noong Abril 7, dumaong ang mga barko ni Magellan sa Cebu. Tulad sa Limasawa, naging magiliw din ang pagtanggap ni Raha Humabon, pinuno ng Cebu sa mga dayuhan. Isinagawa din nila ang sanduguan at ang sinasabing kauna-unahang pagbibinyag sa mga katutubo. Sa binyag, pinalitan ang pangalan ni Humabon at ginawang Carlos bilang parangal sa hari ng Spain. Bininyagan din ang asawa ni Humabon sa pangalang Juana. Sumunod ang mga anak at katribo ni Humabon. Bilang tanda ng pagiging Kristiyano, inihandog ni Magellan ang imahe ng Batang Jesus. Ang imaheng ito ang pinaniniwalaang natagpuan ni Legazpi noong 1565. Sa Mactan, naging palakaibigan ang mga katutubong pinunong nakilala ni Magellan, maliban sa pinuno ng Mactan na si Lapu-Lapu. Dahil sa paghimok ng isang katutubong pinuno na si Zula na kalabanin ng mga Espanyol si Lapu-Lapu, isinagawa ng mga dayuhan ang paglusob sa Mactan. Umaga ng Abril 27, 1521, sinalakay ng mga Espanyol ang Mactan, ang mas maraming tauhan ni Lapu-Lapu. Matitibay na panangyari sa kawayan at pagkagalit ng mga katutubo sa ginawang panununog ng mga Espanyol sa kanilang mga tirahan at nagbigay daan upang magiting na lumaban sa mga dayuhan ang mga katutubo sa Mactan. Sa huli, nagwagi si Lapu-Lapu at mga taga-Mactan laban sa mga Espanyol. Nasawi si Magellan dahil sa pagtama sa kanyang ulo, braso at binti ng mga panang may lason sa dulo. Nagbunyi ang mga katutubo sa kanilang tagumpay. Bilang huling ganti, sinunog nila ang barkong Concepcion. Tumakas naman ang mga Espanyol na nakaligtas sa labanan sa Mactan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalayag. Narating nila ang Molucas at nakapagpalitan ng mga produkto para sa hinahangad na mga pampalasa. Sa pag-alis sa Molucas, ang barkong Victoria na lamang ang naglayag sa pamumuno ni Juan Sebastian Elcano. Tinawid nila ang Indian Ocean hanggang sa makarating sa Cape of God Hope sa Timog Africa. Nagpatuloy ang paglalayag ng mga Espanyol hanggang sa makarating sa Seville, Spain noong Setyembre 22, 1522. Nakaligtas ang 18 katao mula sa orihinal ng mga tauhan ni Magellan. Epekto ng ekspedisyon ni Magellan. Bagamat hindi nakabalik si Magellan sa Spain, naging matagumpay ang ekspedisyon ng kanilang pinamumunuan. Ang paglalayag ni Magellan ang nagpatunay na bilog ang daigdig at tama ang paniniwala ni Columbus tungkol sa hugis ng daigdig. Nagbago ang mapa ng daigdig dahil sa mga datos na itinala ni Pigafetta sa panahon ng paglalayag. Naging interesado rin ang hari sa mga lupaing natuklasan ng mga Espanyol, partikular ang Kapuluan ng Pilipinas. Dahil dito,
nagpasya ang Spain na muling magsagawa ng mga ekspedisyon. Ako po si Naisel Lorraine P. Claus. Ito po ang aking performance sa Araling Panlipunan. Ipinasa kay Ginang Marilu Ison Ramos.